Patotoo, ako si Saulo, persecutor ng mga Kristiyano, mamamatay ng tao. Pero papunta ako ng Damasco, nakakita ko ng liwanag. Inulit na naman po niya. At dahil po doon nakilala ko siya at ako'y nangaral. Kaya sa harapan nyo, ako'y nagpapatotoo si Jesucristo na pinahirapan, hinampas, ipinako sa krus hanggang mamatay. Siya ang tagapagligtas, siya ang Mesaya, siya ang Diyos, siya ang kailangan natin. Pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling nabuhay. Sapagkat ang mananampalataya sa Kanya, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! So ganito po, nagpapatotoo si Pablo. At alam ko po, para din tayong si Pablo nung araw. Tayo po napakatigas ng puso natin. Ano po? Bagamat meron tayong relihiyong kilala natin ng Diyos, pero hindi po tayo ganun. At pag iniimbitahan po tayo sa Bible study, hindi natin pinauunlakan. At minsan nagsasalita pa tayo ng kung ano-ano. Pag nakita na, ano naman pinagagawa ng mga tao na to? Hallelujah, hallelujah. Puro hallelujah. Kung ano naman sinasabi natin. But praise God, narito na po tayo ngayon. Naintindihan na po natin. Naunawaan na po natin. At pwede na po tayong magpatotoo. Si Jesus lang po talaga. Siya ang kailangan ng tao. Christ is the answer. Amen. Pangatlo po na nagpatotoo ay ang mga disipulo. Inutusan po sila. Were commanded to testify. Ano po ang sabi sa Mark 16? Ano po? Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Madalas po nating marinig dito kay Brother Eddie, paulit-ulit. Mark 16:15-18, Matthew 28:18-20, Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you. Tayo po, inanoint tayo ng Lord. Nung nakaraan pong linggo, inanoint tayo ng Lord. Pinuspos po tayo ng kapangyarihan. Bakit? Gusto ng Diyos na tayo po yung makapagpatotoo. Gusto po ng Diyos na sa atin pong pamilya, sa atin pong mga kakilala, kaibigan, kamag-anakan, at maging doon sa malayong lugar, tayo po yung makapagpatotoo. Hindi po tayo makapagpapatotoo kung wala tayong power from on high. Kaya po ang Lord, inanoint po tayo. Inanoint po ba tayo ng Diyos? Ang anointing po na yan ay gagamitin natin para po ipatotoo natin na ang Diyos ay makapangyarihan, nararanasan natin sa ating buhay. Para po ipatotoo natin na tayo po bilang mananampalataya ay may kapangyarihan. Pwede nating utusan ang kaaway na umalis. Ang kalaban po natin ay hindi laman at dugo. Ang kalaban natin ay Espiritu. In Jesus' name, we can rebuke all the works of the enemy and we can speak the perfect will of God to be manifested. Pagka po may sakit, may karamdaman, tayo po inuutusan ng Lord na tayo magpatotoo. Sino po ang pinagaling ng Lord dito? Naipatotoo niyo po ba na kayo pinagaling ng Lord? Kanina, nagpapatotoo si Sir Bobo tungkol kay Sister Che, na operahan. Tapos ng ilang araw, nakatayo na naman, nagpupuri na naman sa Lord. Sabi ko, talagang dapat mag-testify. Ano po? Kino-confirm. O sige, mag-testify. Sabi ko nga, iyan po ituturo ko. We will testify the greatness of God in our lives. Sino po yung pinagaling ng ating Panginoon? Meron na po ba kayong may sakit na kung saan inapuntahan nyo? Ay, Aling Maring. Ako po, nagkaroon din ako ng sakit karamdaman, mas grabe pa po dyan. Pero meron pong nagpunta sa amin, nag-share po sa akin na ang Panginoong Jesus pala'y dakilang manggagamot. Ipapanalangin lamang ang may sakit, papahira ng langis sa pangalan ng Panginoong Jesus, ang may sakit gagaling. Ako po'y nanampalataya na matapos akong ipanalangin, ako'y gagaling. Kaya po pagkaraan ng mga ilang araw, ako po'y nakatanggap ng kagalingan. At nung sumunod na linggo, nagbalik na naman po, kinukumusta po ako. Sabi ko, magaling na ako. Inanyayahan po akong dumalo sa gawain. At ako po ngayon nakadalo at patuloy kong nakilala ang Panginoong Jesus. Siya ay hindi lamang po palang manggagamot. Siya ay tagapagligtas. Siya ay makapangyarihan. Siya yung ating guide, siya ating comforter. Siya yung lahat ng ating kailangan. Kaya kung gusto nyo po, ipag-pray ko po kayo, manampalataya kayo, pagagalingin kayo ng ating Diyos. Ano, ready na po ba kayo na tayo mag-pray? So pagka po pumayag yung may sakit, pag-pray po natin. Ang sabi po, in the name of Jesus, ipapatong mo yung kamay mo sa may sakit. Ang may sakit ay gagaling. Bakit? Kasi yung kapangyarihan ng Diyos, dadaloy sa pamamagitan ng iyong kamay at tutunawin ang sakit at karamdaman, for it's the anointing that destroy the yoke of the enemy. At yung kapangyarihan ng Diyos, yun din po ang magbibigay ng kagalingan sa sino mang may sakit at may karamdaman. Ipatotoo po natin na tayo pinagaling para maraming may sakit ay gumaling at pati espiritu nila ay gumaling at mailapit natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? Isa nga pong malakas na palakpak sa ating Panginoon.
Testify God's greatness in your life. Minsan po, may mga tao talagang makwento siya. Minsan, pagkausap mo, hindi ka masingi. Wala pong masama. Pero mas maganda po, ang iyong ipatotoo ay ang kadakilaan ng Diyos sa iyong buhay. Hallelujah! Maitataas ang pangalan ng Panginoon, mapaparangalan siya, at ang mga tao'y mailalapit natin sa paanan ng ating Diyos na buhay. Pang-apat po, Jesus testified. Ang Panginoong Hesus po ay nagpatotoo. Ano po ang sabi niya? The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. Next po. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Luke chapter 4, verse 18 to 19. Matapos po ang Panginoong Hesus ay mag-ayuno ng 40 araw, siya po ay puspos ng kapangyarihan. At siya po ay nagsimulang mag-minister. Sa napakaraming mga tao, may sakit, may karamdaman. At ito po ang sinasabi niya, nung binasa niya ang aklat ni Propeta Isaiah. Ito po ang kanyang patotoo. Yung Espiritu ng Diyos ay sumasa akin, sapagkat pinahiran niya ako ng langis upang mangaral sa mga dukha, upang sabihin sa mga naapi na mayroong magliligtas, sa mga sinisiil na mayroong magbibigay ng kalayaan, doon sa mga may sakit na mayroong Diyos na magbibigay ng kagalingan. At upang ideklara, ito ang araw, ito ang taon ng pabor ng ating Diyos. Pag narinig po natin ang salita ng Diyos, pag narinig ng isang tao ang salita ng Diyos, pag narinig ng isang Kristiyano ang salita ng Diyos, pag narinig ng isang presidente, ng isang leader ang salita ng Diyos, yan po yung oras na dumating ang pabor ng Diyos sa isang tao. This is the year of the Lord's favor. Ang ibig ko pong sabihin, ang Panginoong Hesus po, nagsimula siya, sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Ito na yung oras, magsisi kayong lahat sapagkat dumating na ang paghahari ng Diyos. Nung dumating po si Jesus, dumating ang pabor ng Diyos sa Israel. Ang Panginoong Hesus po, ang salita'y parehas. Pag dumating po ang salita ng Diyos sa atin, ang pabor po ng Diyos ay nasa sa atin. Amen po ba? Kaya po, tayo po ina-anoint ng Lord para po tayo'y makapagpatotoo na tayo po ay inanoint hindi lamang para sa ating sarili, kung hindi para ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan, para mag-expand ang kaharian ng Diyos, para maraming tao ay makaalam ng katotohanan. Sino po ang inanoint ng Lord? Eh po yung sinabi ni Jesus, pwede rin po natin itong sabihin ngayon, the Spirit of the Lord is upon me, for He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to set at liberty them that are bruised, to announce the acceptable year of the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Sino po yung nananampalatayang inanoint tayo ng Lord? Taas nga po kamay ng mga inanoint. Natanggap po ba natin yung kapangyarihan ng Diyos? Nagsalita po ba tayo ng ibang wika? Si Jesus ganun din po. Kaya po, huwag po tayong matatakot sapagkat yung kapangyarihan ng Diyos, ibinigay po sa atin ng ating Panginoon. Christ testified, sabi po dyan, Christ testified, we Christian must do the same. Sabihin mo nga po sa katabi mo, dapat tayo magpatotoo din. Si Kristo nagpatotoo. Napakaraming tao po, pag lumalapit sa Panginoong Hesus, wala po siyang tigil ng pangangaral. Mapalad ang mga mapagpakumbaba,
sapagkat aanihin nila ang lupa. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad yung nagbibigay, sapagkat sila'y lalong bibigyan at